1 Corinthians chapter 1 verse 9. King James Version, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Koinonia can be a sharing in the benefits of the death of Jesus, or in the financial relief of the saints, or in the sufferings of Christ. So when we talk about Christian koinonia, fellowship, or sharing, or participation that is unique to our relationship with other believers, what we are referring to is the shared union, the shared participation that we have together with Christ. In today's sermon, Brother June Makapobri continues his study of the third section of the text found in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, which speaks about fellowship. What is the meaning of the word fellowship? What does it mean when we say we are the partakers of Christ and some of the man of God who triumph over trials because they became a partaker of Christ? Fellowship is a mutual bond that Christians have with Christ that puts us in a deep, eternal relationship with one another. So when each of us share the realities we have seen and heard, namely the realities of Jesus, then we share not only with each other, but we are in fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit. Maribyo lang tayo tayo sa aton gin-istoryahan sa itong Huwebes. The meaning of the word pitfall or pitfulness. Kung magambal kita nga masaligan siya, ano ang kinaiyan niya subong isa ka masaligan nga Diyos? Dependable. Ibugid siya, madipindihan. Kung ang isa ka tao nga kung ang isa ka tinugang nga masaligan, makadipindi ka sa iya. Kagdayon, loyal siya. Hindi kanya traiduran. Hindi siya. Kung ang tao magtraidor, kung ang isa sa imo pamilya magtraidor sa imo, isa sa imo abyan, ang Diyos hindi gid magtraidor sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, stability particularly or in describe God or in His relationship to human believers. Amo na siya nga Diyos. Ang iya relationship sa aton napunan sa pagka-masaligan kag pagka-matutong. Amo na nga, kung imo lang taon ang Deuteronomy, ang word nga pitfulness, the fact or quality of being true to one's word or commitments as to what one has pledged to do. The fact or quality of being dedicated and steadfast in performing one's duty, working for a cause. Palakpakan na ito na Ginoo. Muna nga, ang Ginoo ya, amo nang pinakatahom, amo na nga, makahibi ta kung kaisa, makakadlaw ta kung kaisa, magakalipay ta, nagakakunyag ang aton tagipusoon, tungkay, isa sa mga nadiskubrihan naton sa aton pag-alagad, nga nag-alagad ta sa masaligan nga Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag ining masaligan nga Diyos, amo ni ang nagtawag sa aton. Entonces, loyal siya, committed siya. He is always true to His word. Kung magtawag siya sa imo, palakpakan na ito na Ginoo siya. Kagdayon, kung imo tanaw kay siya ang nagtawag, makadto kita sa ikatatlo. Ining gitawag kita iya, aron makighiusa sa iya, mutapik sa iya, mupilit sa iya. Ang word nga gigamit is the word fellowship. Ang word nga fellowship, sa Bayan Expository Dictionary of the Biblical Words, nga di nagkahulugan, communion. Kung gitawag niya may paghiusa gani, gitawag may word nga communion, sharing in common. Kung kamo may fellowship, you are sharing in common. Kag ikado may communication kamo. Hindi mahimo ang word nga fellowship kung way communication. Hindi mahimo ang word nga fellowship kung way sharing in common. Kagdayon, imo makita ya sa Bayan Expository Dictionary of the Biblical Words,
may tatlo ka Greek nga word. Tutsi nga word nagkahulugan contribution. Kung magitawag ka mo nga may fellowship, may paghiusa ka sa kay Ginoong Hesus, tandaan mo gini nga hindi madula ang communication line. Hindi ka makasiling nga, nagtapi ko kay Ginoong Hesus. I have experienced a mystical unity. Dayon, why communication? Why sharing in common? Gusto sa Ginoo nga kung magtapi ka sa iya, gusto siya nga ang iya mangin imo kag ang imo mangin iya. Palagpakan na to na Ginoo sini. Kag dayon imo makita iya ini nga word sa Bible expository nag-contribution. You have something to contribute. Abi mo lang, pila ka bisis na ito ning gihambal. Ano ang sign sa being righteous? Makita ni mo na nga matarong na siya nga tao. Siguro may mga kaluyahan man na siya. Pero nakita ni mo may mga ebidensya nga matarong na siya. Nga, ang matarong nga tao ya, imo makita able to contribute. Hindi na magalantaw lang sa nagakatabo. Hindi lang na siya mga tao nga natingala nga may natabo. Kundi imo makita, gusto siya nga sa matabo ya, he has something to contribute. Palagpakan na ito na Ginoo sa ang word nga fellowship, kung imo lang taon, nagkahulugan ni nga there is a contribution, there is a partnership. May partnership. Ito sis, kung magtapi ka sa Ginoo in a mystical unity, kinalan mahibalo ka nga partner ka mo ni Jesus. Palagpakan na ito. Kung partner ka mo, imo makita iya, kung partner ka mo sa negosyo, abi, kung partner ka mo sa negosyo, ano ang imo mahambal sa imo partner nga why man siya gakopir? Gapabaya man siya sa kausa. Hindi na fellowship. Dayon imo makita iya ikatatlo nga word. Ining koinos. Nagpaintindi companion. Ang imo gitapikan, imo na upod. Ang imo gitapikan, partner mo na. Ang imo gitapikan, partiker na sa mga butang nga ara sa imo. Everybody say amen. Amo na nga sa dira nga diin nagbaton ang mga tao sa Ginoo during the early church. Imo makita ya, isagid sa ginhambal sa gitong mga apostoles suno sa Acts chapter 2 verse 42. Kung di ta kaintindi sa small group ya, hindi na ito na maintindihan. Budlayan ang imo kaupod sa small group. Kaya mo ning nature sa small group mo. Ang nature sa small group, amo pod ang nature sa imo relasyon kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo. Sumo nga partner ni mo si Ginisos, you're sharing in common. Amo na nga sa small group ya, may gitawag dalanay pagkaon, may gitawag ya may pag-isa sa pagpangamuyo, because it is the meaning of the word fellowship. Pero ang word nga fellowship, hindi na magsugod sa tao, magsugod na sa imo relasyon kay Kristo Jesus. Amo na nga kung maayo ang imo relasyon kay Kristo Jesus, maayo po ang relasyon nimo sa imo isig katao. Palagpakan na to na Ginoo. Anong hambal rin? Pasahon ta. Nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles. Ikaduha, sa pagtilipon bilang mag-ulutod sa pagpamihak-pihak sa tinapay kag sa pagpangamuyo. Amo ning word nga fellowship. Nagkahulugan means to participate with His Son, Jesus Christ, to be partakers with Him. At the time nga matapi ka sa kaginisos, nangin umalambit ka kaginisos. Palagpakan na ito na Ginoo sila. Amo na nga imo makita ito, kay umalambit ka, panahon sa Holy Communion, gainom ka sa simbolo sa iya dugo. Everybody say amen. Nag-ambit ka sa iya personalidad. Nag-inom ka sa nagkaon ka sa simbolo sa iya lawas nga mo ang tinapay. Ito sis kung imo lang tao ni, kung imo tanawang to participate with the Son Jesus Christ, to be partakers with Him. Christian, participate
with Christ. Hindi ka mahimong Kristohanon kung di ka mag-participate kay Christ. Number 1, in the spiritual feelings and views. Nag-participate ka sa espirituhanon, kag ang espirituhanon, amo na ang imo na batyagan, kag dayon, amo na ang imo panglantaw sa kabuhi. Una, nagtapi ka siya, kag nag-participate ka sa espirituhanon nga kahimtangan. Anong hambal sa gitawag Roma Kapitulo 8, versikulo 9? Anong hambal? Pero, kamo wala na sa paggahom sa inyo tawhanon nga kinaugali. Kay kung ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo, gigamhan na kamo sang Espiritu. Ang tao nga wala iya sang Espiritu, basahon ta, ang tao nga wala sa ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Entonces, kung imo tan-awon diri sa sini nga passage, kinanglan mahibalo kagid nga ang espiritual nga kahimtangan nga ara kay Kristo, nga amo ang espiritu mangin ara sa imo kag magproducer ni sing balatyagon kag palananaon sa imo pagkabuhi subong nga Kristiyanon. Pagpakan nato na Ginoo. Amo na nga nakaparticipate ka ang inyo gitog mystical nga gitawag ya pag-updanay, nagahalin gid sa Espiritu. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, ikaduha. In His trial and suffering, na hindi kay tawhay ka lang. Tandaan mo ni, na kung magalagad ka sa Ginoo, hindi ka makaasa nga tawhay pirmi. Pagpakan na ito na Ginoo. Umalambit ka in His trial and suffering. Being subjected to temptation, trials, similar to His. Kung kaisa, ang iyan na agyan mo man, pagpakan na ito na Ginoo. Amuning ang problema sa mga extreme prosperity preacher. Waay nila idukaha ang ilang mga sumulunod sa malisod nga bahin sa Christianity. Amo na nga ang ilang giedukar nga tawhay pirmi ang Kristohanon. What he see, he gets. Nga ang iya ihambal, amo nang matabo. Yes, may ara sina. Pero tandaan ta mga utod. There are so many precious and grand promises which our gracious, loving Heavenly Father has promised to His people. But it so happened that problems, affliction, temptation are one of them. Tandaan ta gina. Those who live godly in Christ will suffer persecution, trials, and troubles. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi kikid. Kaya kung hindi ka maedukar sini, nga ang pagtapik nimo sa Ginoo, parte ang mga pagsulay, parte ang mga kabudlayan, parte ang mga kapipitan, maluya kagid sa pagkakristohano. Parihas kagid sa tong gitawag yang bag-o gibautismohan, kag dayon imo makita iya ang iya balay ara sa kilid sa suba, naabdan sa bagyo kag dayon gianod ang iya balay, sila lang ang nakadalagan kag nakapalagyo. Ubos tanan. Pagkadason adlaw, nagkadto siya sa simbahan kag nakikita sa pastor nga nagbautismo sa iya. Pastor, iuli ko na ang imo bautismo. Hindi na ko magalagad. Sisa naman. Oh, pila pa simana yung gibautisman, ubos ang akong balay, gianod. Di ni maayo ang pagkakristohano. Namalandong ang pastor. Ano naman? Imbis magtutong o tani sa mga pagsulay, malagyo naman noon. Siling Brad, sa hindi pa nakon batunon ang bautismo nga akon gihatag sa imo. May istorya tanay. Siya, kamusta man ang imo manok sa anod gid? Kamusta man ang imo balay? Ubos gid.
Kamusta man ang imo sapat? Kanding nimo. Ubos gid. Kami lang ang nakasalbar. Mugani na nga, di na ako magalagad. Sini siya, Brad? Mangkot lang ko sa imo. Diin man ang maayo. Ang imo manok, ang imo karbaw, ang imo sapat, ang imo balay, ang nabilin, kag kamo nga pamilya ang naanod. Di man ang maayo. Na malandong ang ato nga tao. Eh siya, mayo-ayo na lang, kinakasalbar kami. Eh sa Brad, hindi kagid magkaluya. Na, ang imo balay, ang imo mga sapat, ang tanan nga ara sa imo, ganan siya lana sa kabuhi nga gihatag sa Dios sa imo. Pagpakan na ito na Ginoo. Magpasalamat ka nga ang kapital ara. Kay makakita ka pa sing mas maayo pa sina nga balay kung hindi ka magbuhi sa pagtapik sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Ano ang hambal sa ng Pedro Kapitulo 4, versikulo 13? Aton basahon. Ha? Ari na? Purti kabudlay ni. Baskugon ta, sa baylo, magkalipay ka mo. Kay nakaambit ka mo sa mga pag-antos ni Kristo. Ano ning pag-antos ni Kristo? Klaro katama nga si Apostol Peter, rigi klaro, specific siya. Hindi ka mo nag-antos tungog kay mahilabtanon ka mo sa kabuhi sa iban. Way ka mo sina dungog subong nga Kristohano. Way ka mo nag-antos tungog kay nagapanghilabot ka mo sa mga kabtangan sa iban. Nag-antos ka mo sa inyong pag-alagad sa Diyos. Magpakan na ito na Ginoo. Sa dira nga nagpalapit ka sa Diyos, nagatapi ka sa Diyos, may mga alantuson. Hindi lahlahog ang gitawag iya. Ang alantuson sa bunga Kristohano. May aragit. Sa dira nga din mo makita, magasimba ka sa Diyos, may mga alantuson. Sa mga muyo ka, sa magpuasa ka, may mga alantuson. Amuna nga alantuson, nga bagay ka magkalipay. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Amunang suffering in Christ. Amuna nga kung ina nga mga alantuson, mabatyagan mo, plus triumphant acceptance equals character. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ina nga mga alantuson, nga din lambot sa imo pag-alagad, tungkol nagtutom ka pag-alagad, sa gidawat mo na nga may kalipay, namunga na asing kinaiya sa imo pagkakristohanon. Plakpakan na ito na Ginoosin. Okay? Kag mabugos na gid ang inyo kalipay kung mapakita na niya ang iyagahom sa tanan. Hindi ka kunway mga pagsulay, kag mga kabudlayan, hindi ka kakita gahom sa Diyos. Plakpakan na ito na Ginoosin. Kung uway kapigaduhon nga maglambot sa imo, hindi ka kakita nga ang Diyos. May eksperyensyahan mo nga ang Diyos gali nga imo gitapikan, kasarang ni sa pagpakaon kapag sulbad sa imo problema. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung hindi ka kaagi gitong balatian, imo makita, hindi ka kaaprisar sa Diyos nga imo gialagad, nga ang Diyos gali nga imo gialagad, bisan may gibatyag ka pa, bisan may arthritis ka pa, bisan gitawag ya high blood ka pa, bisan diabetes ka pa, hindi ni kapatay sa imo, tungkay ang imo kabuhi, wala dira sa balatian nga diabetes, ang imo kabuhi ara sa Diyos. Everybody say amen. Ang imo kabuhi ara sa Diyos. Kibalaan sa Diyos nga nahadlo ka. Amo bitaw na nga kung kaysa, gapabulong ka, dangop ta sa herbal. Pero hindi lang ta magsala. Waay makakuha sa kabuhi sa tao kung hindi nitugtan sa Diyos. Palakpakan naton. Even si Satanas. Si Satanas, to kill, to steal, and to destroy. Pero sa dira nga din iya ginsalakay si Job. May gitawag paandam gid ang Diyos sa iya. Pwede ni mo siya mapamasakit. Pwede ni mo siya makuha ang iya gitawag ya property. Pwede ni mo siya gitawag ya mapatay ang iban nga diin ara sa iya palibot.
pero hindi gini mo pagtandugon ang iya kabuhi, tungod kay ang iya kabuhi, ara sa akon kamot. Amo nang pinakatahom sa Diyos. Ang imo gitapikan niya, amo nang tag-iya sa imo kabuhi. Kung gitawag may panahon gid man nga diin, ara ka na sa kasisidmon, kag dayon, kwaon ka na sa pahibalon ka sa Ginoo, palakpakan na to na Ginoo. Oh. Ang asa, abi mo lang, nisbruton niyang ako gibutang di sa tubangan. Amuning una nga na-convert sa sini nga fellowship. Sa dira nga diin, nagwali kami upod sa assistant director sa Living Spring School of Christian Ministry International, Brother Farmelo. Amo ni nagdawat. Nga gidala ni Brad Tunying Sister Vic. Tungod kay imo makita, buhuon na itong tagipusuon ni Sister Vic. Hindi ba Brad Tunying? Buhuon na to. Pero sa dira nga diin, gidala gipangamuyuan. Abi mo lang, pila pa katuig antes ginkuha sa Dios. Kag ang pinakatahom sa dayon pagkuha kay Sister Vic, may mga istorya nga diin kahibalo na Sister Vic nga kuhaon sa Ginoo. Pakpakan na to na Ginoo. Amo na ang pinakatahom. Kag dayon ano panghambal? Makadto kita sa dason nga bersikulo. Ano ang hambal sa Pilipos 3 bersikulo 10? Ano ang hambal? Pilipos kapitulo 3 bersikulo 10. Basahon ta. Baskugon ta. Ang akon handom na, ang handom niya sa nagtapik siya kay Kristo Jesus. Anong hambal? Ang akon handom, baskugon ta. Ang akon handom subong nga makilala pagid si Kristo. Makilala pagid si Kristo. Hindi ni abi mo lang imo makita kung nakilala nimo ang Ginoo karon, kuan lang na, way pa nakalambot, 1% ang bagay nimo kilalahon sa iya. Palakpakan na to na Ginoo siya. Damo ka pa bagay mahibalat. Amo na nga si Apostol Paul, isa sa mga brilliant nga apostol, imo makita, nakasaka na to langit siya mo. Pero siling pa niya, ang iya handom nagabaga nga din, ang akon handong subong makilala pagid si Kristo. Na? Kama. Dason. Nga, ma-experiensyahan ko pa ang gahom sa iya pagkabanhaw. Ikatatlo, kag makigbahin ako siya pag-antos, hasta mangin kaangay ako sa iya kamatayon. Palakpakan na to na Ginoo. Mangin kabahin ako siya pag-antos. Hindi laglaho kung mag-antos ka. Ikatatlo, magkanto kita. Ano ang hambal? In His heirship to the inheritance and glory which awaits with Him, ang iya gitawag niya in His heirship to the inheritance and glory which awaits with Him. Ano ang hambal sa 8:17? Basahon ta. Kag tungod nga kita mga anak na sang Dios, na mga manunubli kita sang mga butang nga gintagana sa Dios para sa aton. Palakpakan na to na Ginoo. Ito sis nangin anak ka sa Dios tungod kay ara kay Kristo Jesus. Gidawat nimo sa subong imo personal nga manluwas. Kag dayon may palanublion ka. May makuha ka. May maambit ka. Mga manunubli kita kaupod ni Kristo. Palakpakan na ito na Ginoo. Mga manunubli. May panublion ta. Kagdayon, kay kun nagaantos kita subong pareho kay Kristo, sang una magaabot ang adlaw, nga padunggan man kita kaupod niya. Palakpakan na ito na Ginoo. Wow! Masugot ka kag sidi maabot gini. Hulata lang. Hindi ka lang gitog magsuno sa tong isa ka misyonero bala. Dito sa Afrika, hapit siya mapatay. Gawali sa mayang nga balita. Damo siya na-convert ng mga Afrikano. Sa dira nga diin imo makita iya, nag-abot nga mabalik siya sa Europe.
Do mabakasyon siya. Nakasakay siya sa isa ka bapor. Kasakay sa isa ka bapor. Kag ang iya upod niya nga nagdunggo dito sa isa sa mga siyudad sa Europe, imo makita iya mga kuan gali, mga ambasador sa gitawag iya nga mutambong sa dako nga meeting dito sa Europe. Pag-abot sa gitawag pantalan, dira ang may mga gitawag iya nga may mga banda nga nagsugat. May mga tarpulin nga gikuan nga welcome. Abi mo lang, sa naglantaw siya, nakahibi siya. Siya ako. Kapit ko mapatay sa pag-alaga dito sa pagwali sa may balita. Nagmalasakit ko. Pero, way gitarpulin nga nakita na ko, nga gi-welcome ko. Nagmahay siya. Pero ini nga mga tao, imo makita iya. Way man nga nag-aalagad sa Dios, pero tanaw bala, gipadunggan sila. Mahay siya. Nagmahay siya. Abi mo lang, gikuan siya, gikumport siya sa balahan ng Espiritu. Kaya nagmahay siya. May pagali ang gaalagad sa gobyerno, no? Gaalagad sa kalibutan, kay ginapadunggan pa. Abi mo lang, do katunog ang iyan nabatian nga audible voice. Abi mo lang ano? You have not yet arrived, my son. Uy, pagkakalambot. Uy, pagkanakalambot sa imo destino. Ang pagpadungog sa imo, hindi diri sa kalibutan, dito sa langit. You have not yet arrived, my son. Uy, pagka naglambot. Uy, pa naglambot ang adlaw nga padunggan ka, hindi ka mag-una-una. Everybody say man. Amo na nga, imo magkita, tandaan mo ni ka manunubli kita sa gintagana sa Dios para sa aton. Ano ni nga mga pananublion? Hindi nga mga pananublion, pinakatahom ni nga din sa panahon sa problema, may palapitan ka, palakpakan na ito na Ginoo. Panahon sa kapipitan, gasala ka, pero may kadtuan ka. Panahon sa balatian, imo makita nga kahadlo ka, pero imo makita may tawgon ka nga nakahibalo ka nga, ini nga manugbulong, way pa napalsuke. Palakpakan na ito ng Ginoo. May maayo kita nga pala abuton. Palakpakan na ito ng Ginoo. Basahon ta bala, may maayo kita nga pala abuton, dayawon ta ang Dios kag Amay sa aton Ginoong Hesukristo. Tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton, natawo kita liwat sa iya pagbanaw kay Hesukristo. Amo ini ang nagahatag sa aton sindako nga paglaong may gitagana ang Dios sa aton nga mga panulublion. Ini nga panulublion didto sa langit, pirme matinlo kag matawom kag indi gid madula. Palakpakan nato na muna nga tandaan kani. We can test the power of the age to come. Diri padaan sa kalibutan, mabatyagan na nimo nga diin, ginaman ka na para dito. Palakpakan na ito na Ginoo. Diri padaan. Kaya kung hindi ka saguron diri sa Diyos, hindi ka kalambot dito. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung di ka tultulan sa Diyos, hindi ka katultul. Ang makatultul sa aton, ang halin sa langit. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang tagalangit na naugid na tao sa pasungan. Nagantos, subong nga tao, gilansang sa krus, gilubong, nabanaw, kag nagbalik sa langit. Nga, siya halin sa langit, nagbalik sa langit, agod nga kita nga diri, nga hindi tagalangit, matultulan niya. Amo na hindi na itong palagpatan eh. Kinanan mangin maalam ta pare sa isa ka turista. May isa ka milyonaryo ko nga turista nga gusto siya magkanto sa isa ka lugar. Siling siya, nag-advertise siya, mabayad siya sing mahal basta makatultulang sa lugar nga iya katuan. May nagpresentar nga 3 ka tao. Siling siya, Sir, paano ko nimo masigurong makalambot
makalambot ko sa sina nga lugar. Siya may mapa ko, sir. Aring mapa, oh. Sundon ta ni mapa, lambot ta sini. Sila ang milyonaryo. Kung sa labi na nga mapa, paano ta makalambot? Disqualified. Sila ang ikaduha nagkuhan. Paano ko ang applicant nga ikaduha? Paano ko masigurong makatultol? Siya, damo ng istorya nga ko nabatian nga amo ng alagyan pagkadto dito. Siling ang milyonaryo. Kunin ang istorya binutig, paano ta makabot? Di na kon pag-isugal ang akon. Gitawag ya, journey. Ang ikatatlo nagsiling, sa gi-interview. Siling ang milyonaryo. Paano ko makalambot? Sa sir, siguro kagid makalambot. Siguro kagid makalambot nga dira ko na tao sa lugar nga imo kadtuan. Palpakan na to ang Ginoo. Subong sina ang Ginoo. Damo karon ang nagpatuo nga din imo makita makalambot sa langit. Damo ang nagpasalig nga makalambot sa langit, pero tandaan mo ni utod, isa lang gid ang siguro nga makalambot sa langit. Ini naghambal, ako andalan kamatuoran kag kabuhi. Way makalambot sa amay kuno di pagi sa akon. Hindi na ta magpapati-pati. Ang Ginoo lang gid nga gitapikan mo ang makadulong sa imo tungod kay indi ni siya lahog-lahog nga tinuga, updan kaniya sa imo journey bisan pa sa panahon sa kamatayon, updan kaniya tungod kay ara siya, buhi siya sa nagligan, buhi siya karon kag buhi siya sa palabuton. Palapagan na to na Ginoo. Dayon, makanto kita. Ano pa? In His triumph in the resurrection and the future glory. Ano ang ngambal sa Mateo 19, versikulo 28? Nagsiling si Jesus sa ila. Kugunta, nagsiling si Jesus sa ila. Sa pagkamatuon, mag-aabot ang adlaw nga baghuon sang Dios ang kalibutan. Palakpakan na ito na Ginoo. Baghuon sa Dios ang kalibutan. Kag ako nga anak sang tao, magapungko sa akong trono agud sa paghari. Sa sina nga adlaw, kamo nga nagsunod sa akon, magapungko man sa 12 ka trono agud hukman niyo ang 12 ka tribo sa Israel. Amo ning pinakadako nga saad sa Dios sa iya 12 ka apostoles. Palakpakan na to na Ginoo. Ano pa ang hambal niya? San Juan kapitulo 14 bersikulo 19. Paskugunta, madali na lang ako madula sa pananaw sa mga tao di sa kalibutan, hapit na sa ilansang sini sa krus. Siling pa niya, madali na lang ako madula sa pananaw sa mga tao di sa kalibutan, pero kamo makakita sa akon kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man. Palakpakan na to na Ginoo. Pirti nga mga promesa sa Ginoo. Ang Revelation chapter 3 verse 21, anong hambal? Paskugunta, ang mga mandadaog, papungkuon ko tupad sa akong trono. Kita karon di pa makita naton ang gitawag ya spiritually nagtapik ta sa Ginoo. Pero hindi pa naton makita gitawag in reality gid nga ini galing imo gitapikan niya gapungko ni sa trono. Palpakan naton na Ginoo. Ami mo lang ang Revelation as I study the Revelation na amis ko. Nga sa gitawag ang controlling force sa universe, sa bilog nga universe, ang nagpungko Diyos. Palpakan na to na Ginoo. Hindi panulay ang nagpungko. Kaya kung panulay ang nagpungko sa trono, way natapaglaom karon. Pero ang gitawag niya ang nagpungko sa trono, ang aton pa, ang nagluwas pa sa aton. Palagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo tanawon sa Revelation, bless kagad nga, ang backdrop sa trono, ang backdrop sa trono, ang gitawag niya, amo ang gitawag niya, eternal nga renwo. Balangaw. Dira sa gipungkuan nga trono ang dekorasyon balangaw. Ano ang but ipahangop sini?
Ano ang balangaw? Ang balangaw ya, ang rinbo nagkahulugan na sa gitog pagka matinumanon sa Dios sa iya promesa. Anong hambal niya? Sa pagkatapos sa gitog sa anaw, siling pa niya kay Noe, himuon ko ang balangaw nga simbolo nga wala nagid sing lapnagon nga kalamidad, wala na sing gitog anaw nga matabo pa sa kalibutan. Palakpakan na to na Ginoo. Kung may baha karon, kung may mga gitawag karon mga baha, mga tsunami, hindi na kabilugan, parsyal na tungod kay ang Ginoo ya gatindog siya promesa nga sa malantaw nimo ang balangaw, waay na sing anaw nga matabo pa sa kalibutan. Palakpakan na to na Ginoo sini. Anong hambal niya? Pariho bala sa akon na mandadaog ako kag subong nagapungko ako tupad sang akon amay sa iya trono. Wow, what a wonderful. Ito says, kung magmadinalagon ka sa sala, magmadinalagon ka sa kalibutan, magmadinalagon ka sa panulay, asahan nimo nga kaupod ka niya nga diin magapungko sa trono niya sa katapusan sa kapanahonan. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo ning pinakatahong. Kagdayon, kung imo na ito, magkanto kita sa konklusyon. Immediately, on our union to Christ, ang aton pagtapik sa iya, we have fellowship with Him with all the blessing of His purchase. Amo na nga sa aton gitog paghiusa, hindi gid madula ang communication line. Plakpakan na ito na Ginoo sini. Hindi gid madula ang pagpangamuyo. Hindi gid madula ang pagpuasa. Hindi gid madula ang pagpalapit dira sa Dios. Tuki amulan ni ang imo kaangtanan sa imo pagtapik. Ano ang imo mahambal kung kamo gaupod kamo sa imo asawa, way na kamo istoryahanay? Way na communication? Sabi mo lang, may mga pakaisa ko kag mga parente nga aragid sa military. Kag ini sila nakaagigid ambos. Giambusan gid sila sa Muslim. Hindi kilawg-lahog. Siling sila. Kung ambusan gani sila, ang ila gisiguro gid ang ila redyuman. Ang communication gid. Bisan magkalaigo ang iban sa ila, pero kung ang redyuman buhi lang, may paglaom gid silang makasalbar tungkol kay makakontak pa sila dito sa gitawag headquarter. Palakpakan na to na Ginoo. Pero kung ang communication na gani kuno, ang una maigo ang redyuman, way na gid pag-asa. Kung may palagyuhan ka, palagyo ka na lang. Kay ubos gid ka mo. Way na kano ka mo paglao. Hindi na kamo ka kontak sa headquarter. Nagpaintindi sa panahon sa gitog aton pag-alagad sa Ginoo. Halungan tagid ang communication line. Everybody say amen. Halungan tagid ang prayer meeting, halungan tagid ang gitawag ya pagpuasa, halungan tagid ang gitawag ya pagtililipon, ang 24/7 nga ang pagpangamuyo iya mamintin tungkol kung ara na anuman nga kalamidad, anuman nga problema nga maglambot, may paglaom ta nga masalbar. Plakpakan na to na Ginoo. Tungkol kay amo nang kahulugan sa fellowship. Tandaan ninyo ni. Siling pa sa isa ka, bago siya nagdawat sa Ginoo bala. Namangkot siya sa differ life niya nga mentor. Paano na kon nga diin? Paano na kon nga matayuyon ang akong relasyon kay Kristo Jesus? Siling pa niya, siling pa siya mentor, isa lang. Gahin kagid 15 minutos sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Gahin ka 15 minutos sa pagpangamuyo. Gahin ka 15 minutos sa pagpamalandong. Tungod kay kung himuon mo ni, waay singgitog backslider, way backsliding nga matabo sa imo. Nga,
ining gitawag ya panugod nga tag 15 minutos, amo ni magtulod sa imo sa another nga minuto sa pagpalapit sa Dios. Kag siguruha gid nga amo ni mag-maintain sa imo personalidad subong isa ka Kristohanon. Kag tuod, nakita ay sila for so many years, nagsiling siya, pasalamat giko nga imo ko gitudloan sa debosyon. Gitudloan ko nimo sa pagpangamuyo, kay kunway ko nimo tudloe. Wala na ko karon. Amo ni ang kahulugan, ang communication. Amo na makasiling lakon sa sining nga simbahan. Kung kwaon na to ning puasa, kwaon ta ning pangamuyo, kwaon ta ning 24/7, lalapta ta dire, palagpakan na to na Ginoo. Tukay tandaan ninyo, ang inyo grupo o pamilya ninyo, nga diin, nagapadayon na siya sa pag-alagad sa Dios, tungo kay ara kamo nga nagapabilin sa pagpalapit sa Dios. Palagpakan na to na Ginoo. Kwaon ta ni. Hindi na ta mag-prayer meeting, hindi na ta mga muyo, hindi na ta gitawag mag 24/7. Mamilag-pilag ta dire. Nga, nakasustain ta dire because of the communication line. Plagpakan na to na Ginoo. Kagdayon kung mo balik ta sa konklusyon, ano ba? This communion or fellowship with Him is necessary result of our union to Him. Ha? Kung magtapi ka sa Dios kagdayon, kung magtapi ka sa Ginoo, ya imo makita iya. Kinang na mahibalo ka nga gitawag ka para sa pagtapik sa iya. Natawag lang ng mga God's General. Hindi na lahog-lahog ang mga tao. Grabe nga experience. Si Baker lang imo makita yan. Bilyon ang gipatukod nga gitawag ya mission headquarter. Nga bisan pa gani nga din asyumo ni Morisirulo, nabudlayan siya kay perti ka dako-dako sa gitawag ya area nga giokupar. Pero diin si Baker dito sa prisuhan na priso tungo kay imo makita ya nagbiya sa pagtapik sa Ginoo. Nagbiya sa pagtapik sa Ginoo. Sa dira nga sila nga magtiayon nagtapik pa sa Ginoo, wa ay gid problema ang ilang ministry. Pero sa dira nga nagbuhi sila sa pagtapik tung ka-estable na katama ang ilang ministry, nawasak sila kag si Baker dito na nag-start sa prisuhan. Ang aton kasiguruhan ara lagid sa pagtapik sa Ginoo. Pagpakan na to na Ginoo. From all this, the arguments of Apostle Paul is that, ang argumento ni Apostle Paul amo ni, kung imo lang taon, sa konklusyon. As they partake with Christ in this high privilege and hope and promises, ang imo pagtapik sa Ginoo pinakataas na nga pribiliyo nga imo ma-experiencean sa kabuhi kasduta. Pagpakan na to ng Ginoo sini. Inang pagtapik sa gitawag ya sa mga dagko diri sa Pilipinas, will and good na. Pagtapik sa mga dagko nga mga gitawag mga tao, hindi na sala, pero hindi na basta kung ikumpara sa pagtapik nimo kay Kristo Jesus. Pagpakan na to na Ginoo sila. And hopes and all promises, they will be kept by faithful God. Sa magtapik ka sa iya, imo makita, faithful siya nga diin, magatipig sa imo. God the Father is faithful to His Son. Pasaha ang Biblia. Sinsiruha pagtuon. Waay tingog sa amay nga mabatian sa mga apostoles, bisan pa si San Juan Bautista, nga diin, imo makita, way nag-apresar sa iya anak. Ano nga sa Biblia? Ini amo ang akon anak nga pinalangga nga sa iya may kalipay ako. Ito sis ang imo gitapikan, amo ning darling of heaven, amo ning gikalipayan sa amay. Palpakan na to na Ginoo. Kung magtapik ka sini nga Ginoo, magtapik ka sini nga manluluwas, siguruha nga malipay ang amay upod sa imo.
Malipay siya. Gali kay kung kaisa kita, blaway taga-kalipay subong nga Kristohanon. Way naton ginakalipay subong nga kita Kristohanon. Abi mo lang, inang mga tao nga nagbalik sa bisyo, nagbalik sa pagpatuyang, maluoy gi ko maglantaw. Nga, nangita sing kalipay, nga diin, hindi na gikalipay sa Dios nga nagtawag sa ila. Pitful. He will be pitful to all who is united to Jesus Christ. Palagpakan na. Pitful siya sa mga tao nga nagtapik na kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo siya. Ang pinakatahom sa Ginoo utod kagabihan, hindi gikaniya biyaan. Palagpakan na ito na Ginoo. I will never forsake thee, I will never leave thee, nor forsake thee. Isa sa mga martir malas ay, kung makonklusyon ko sini. Isa ka bisis, imo makita, gidakop siya. Pagdakop sa iya, tungod kay ang kontra niya, panahon sa Inquisition, hindi laglaw, patyon kagidya. Pagdakop sa iya, ang religious nga mga leader, gusto siya gitawag psychological nga pagtorture sa iya. Gibutang siya sa tower. Pagbutang sa tower, dito siya gibutang sa tower, kagipatanaw siya sa ginapurma nga utdanan siya liog. Just imagine, patanawon ka diin dito udon ang imuliog. Ginaplastar ang bleed, diin ka gitaw gigapos kag paludhon kag dayon. Amo na tong magutod si imuliog kag dayon ara ang bukag nga hulugan sa imuliog. Sabi mo lang, sadto nga tion, naluoy ang iya utod. Nag-ayo sa gitawag insard sa pagpatay sa iya nga updan siya sa sina nga gabi. Nag-ayo gid nag-apil dito. Kagigrang nag-ayo nga updan ko lang ang akong utod katapusan na ning nga gabi sa iya kabuhi. Updan ko siya, agud i-comfort ko siya. Saka dito sa tower, siling ang yautod, brother, updan ta ka. May upod ka sa katapusan sa nga gabi sa imo kabuhi. Abi mo lang, siling tong gitawag ya reformer. Sinsa hindi na? Hindi na. Nami nang imo offer. Pero gusto ko nga sa katapusan akon nga gabi, kag buwas patyon ako. Ang ako ni ikaupod sa paghigda, ang Ginoo nga akon manluluwas. Palapakan na ito na Kristo. Gusto ko nga makig-upod sa iya sining katapusan nga gabi na kon sa sining nga kalibutan. Naog ang iya, brother? Abi mo lang ano natabo? Sa dira nga nagbagting na ang kampana, nga papanaugo na siya. Tungo kay scholar to siya, Greek scholar. Gibuksan niya ang Greek New Testament. Dayon, sa iya sulat, waay na kuno pinakalino nga gabi nga iya nag-experience sa bilog niya nga kabuhi. Nga diin, kalinong kuno nga. Mabatyagan niya nga ang iya upod kag tupad sa pagkatulog. Amo ang Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Waay nagali pinakatahom nga pag-atubang sa kamatayon kung ang presensya sa Ginoo, amo ang imo upod. Palakpakan na to na Ginoo. Sa dayo ng pagbagting na sa lingganay nga papanaugon na siya kag gisugat na siya sa mga gwardiya.
Abi mo lang sa naglantaw siya dito sa iya patyanan, gibayaw niya ang iya gitog Greek New Testament. Siling siya, Ginoo, isa lang ka ang akong pangayo. Paagi sa imupulong, pabakura lang ko. Kag ining imupulong, amuning balunon ko sa akon kamatayo. Waay gitawag yakon. Waay gitawag gibuksan ang Biblia. Daw gitawag lang daw palagpat nga pagbukas. Abi mo lang ano ang kapitulo? San Juan kapitulo 17. Ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, ang paghibalo sa imo amay nga amo ang matuod nga Dios kag si Kristo Jesus nga imo ginpadala. Singgit siya sa tower. Ang imo ginhatag supisente nini karon nga magatubang ko sa kamatayon kag pagkadto sa eternidad. Abi mo lang pag-abot dito sa palatyan, imo makita tingala ang mga religious leader nga way manigakurog. Abi mo lang, siling siya sa birdugo. Siling pa niya, imo makita iya gihikap ang bleed bala. Kay ang parehas man ibutang imo ulo dira, dayon may bleed nga gihigkana sing pisi nga amutong utdon, amutong ipapanaog, amutong magutod sa imo ulo. Iya gihikap ang bleed. Yagi ka pamblit. Siya katalom sa instrumento nga diin magpahalin sa akon sa sini nga kalibutan pagkadto sa pihak nga kalibutan. Siling siya sa gitawag ya birdugo. Siling siya iplastar pag-ayo ang akon liog. Sa maluhod ko kagdayon imo makita iya. Hatagi lang ko sing pila ka minutos sa pagpasalamat sa Ginoo. Sa nagluhod siya, iya gibayaw ang iya kamot. Gidayaw niya ang Ginoo nga naghatag sa sing kabuhi. Kagdayon siling pa niya, kun manaog na gani akong kamot, halin sa pagbayaw. Utda na, ipapanaog na ang pisi kagdayon. Imo makita ya. Amo na ng panahon nga motaliwan ako. Ibin ang birdugo nakasiling waay pasing tao nga ginpatay na kon nga parehas ini kaisog nga ang kamatayon waay sing gahom sa pagpahog sa iya kag pagpahadlok siya. Nga tungod kay nakahibalo siya mapatay ang lawas pero buhi ang espiritu. Palakpakan na to na Ginoo. Nga nakahibalo siya nga ang Dios siya nga iya ginalagaran. Hindi magbiya siya bisan pa sa kamatayon. Hindi nilawg-lahog na itong pag-alagad niya. Unungay niya. Hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Everybody say amen. May mga tao utod kagabian nga ako nakita, experience ni nga mga matutom sa pag-alagad sa Dios. Imo makita iya. Nakahibalo na sila, way pa sila, pila pa kaadlaw na patay, kahibalo na sila nga mapatay sila. Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, isa sa gitawag presidente sa Amerika nga di na-bless ko sa katapusan siya kabuhi. Siya gali, imo makita iya, may debosyon to siya. Alas 4, gabasa na sa pulong sa Diyos. Amo gani na, he was able to abolish slavery. Alas 4 pagbasa na sa pulong sa Diyos. Kag siya ang gitahasan sa Ginoo sa pag-abuli sa slavery sa Amerika. Kag siya ang presidente nga naghibi tungod kay sa dira nga totally abolish ang slavery sa Amerika. Imo makita iya pila ka tuig sa tapos na abolish, may nag-report sa iya nga diin may mga negro nga gipintasan nga diin ginhilway sa gobyerno sa Amerika pero nagbalik pa ulipon sa iya amo liwat.
nagihilway na. Nakasiling mo ko nga si Abraham Lincoln gahibi sa nagpaulipon liwat. Ano pa ang Ginoo? Ginhilway na ta sa sala, palakpakan na ton. Ginhilway na ta sa kalibutan, ginhilway na sa kamot ni Satanas. Pero nga ang magpaulipon pataliwat, hindi nagakabagay nga magpaulipon pataliwat. Kagdayon ako nagapati nga kung si Abraham Lincoln gahibi sa mga slave nga nagbalik pagpaulipon, ano pa ang Diyos nga nagsalbar sa aton kung kita magbalik sa kaulipnan sa sala? Mo lang kung magbalik ka. Makita ka sa Ginoo nga nagbalik ka sa kalautan. Ano ay han balatyagon sa Diyos? Kung ako abi, makita ninyo nga hubog na ko. Ano ay han nga kasakit sa inyong buot? Pero labaw sa tanan. Ang masakitan sa tanan, ang nagpatawad sa akon, ang nagluwa sa akon, kung magbalik ko sa pagpakasala, pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, tindugan tagid ang aton gitawag iya. Prinsipyo nga gitawag iya, subong nga Kristohano. Abi mo lang, kung nagsala, 3 days pa mo. Nagsugid na siya, Abraham, pa siya tiruha, nagsugid na siya. Nga diri sa White House, nakita niya nga may lungon nga gitabunan sa gitog bandera sa Amerika. Gisugid na niya. Siya nagali to sa dason nga adlaw nga tiro. Nga, ang iya gidebusyonan, ang iya gitawag alagaran, Diyos ni nga hindi lang kag sanguna, Diyos ni hindi lang karon, Diyos ni sa palabuton. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay patakalambot sa aton destino, adto na ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay patakalambot sa langit, adto na ang Diyos. Adto na ang Ginoo. Amo na siling pa niya, hindi magkalisang ang inyong tagipusoon. Salig ka mo sa Diyos, kag salig ka mo sa akon. Sa balay sa akon amay, may madamo nga hulot. May madamo nga hulot. May madamo nga istaranan. Mabalik ko diri. Kag dayon, kuhaon ta ka mo, kag dalon ta ka mo, agud bisan diin ako, adtuman ka mo. Everybody say, amo nang pinakatahong sa Ginoo nga aton gialagan. Amo na nga, anong hambal? Matindog ta. Anong hambal sa Hebro? Not forsaking, baskugon ta, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ang pinakanami, gali, mintras makakita pa ang imong mata sa kaayo sa Ginoo, kina na magtanaw ka sa kaayo sa Ginoo, sa walog kag sa gitawag ya, in the land of the living. Mintras makakita ka pa, tanawon mo ang mga milagruso nga bahin sa pulong sa Dios. Mintras makabati ka pa, pamatian mo ang pulong sa Dios. Mintras makahambal ka, ihambal nimo ang pulong sa Dios. Mintras makalakat ka sa pag-alagad, paagi sa gitawag ya principle sa pulong sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano nga ba? Hindi tagid. Pabay ilang iban. Hindi tagid pagpabayaan, baskugunta, hindi tagid pagpabayaan ang kinabatasan nga pagtilipon. Kung ang pagtilipon, amo ning pagsimba, hindi gid pag-ibarter sa iban. Palakpakan na ito ng Ginoo. Anong dason? Pareho sang pagpabaya nga ginahimo usang iban. Wow. Amo na yung problema. Ini yung pagpabaya. Dayon, kundi paligunon ta, baskugon ta, kundi paligunon ta ang isa kag isa, labi na gid subo nga makita ta nga malapit na ang pagbalik sang Ginoo. Palakpakan nato ng Ginoo.
Kita na kon mga kauturan dito sa bukid. Karoon na malana nga nagmoderno bala dito sa kon pagdabok. Sang una ya, okay sa way puspuro mo. Inang gitog dungkulan bala. Udling na, hardwood bala. Nga imo gitawag ya. Pulawan na siya. Pero ako nakita, hindi gid siya katindog kung way sa Paris. Mapalong siya. Bisag ano siya kahardwood kung siya mag-isahan nun, hindi siya. Pero kung may pare siya, tatlo sila nga nagsinog. Ang pagkaagaya, hindi ka na kinang puspuro. Huy po ni mo, ara dayon ang kalayo. Plakpakan na ito na Ginoo siya. Subong sila ang aton pag-alagad. Hindi ta mabuhi kung kita lang. Amo na nga may 24/7, may prayer meeting, may Bible study, may gitawag nga pagpuasa, tungod kay diri sini nga bahin ang aton kabakod sa mag-atubang kita sa gitawag yung mga pagsulay sa kabuhi. Palagpakan na ito na Ginoo. Sabi mo lang, sa Amerika, ang pinakatahom nila, isa sa pinakatahom nila nga kahoy, amo ang redwood. May espesyal gid sila ito nga redwood forest. Ano ang redwood? Nga puti ka mahal nga kahoy. Hindi di madali-dali tumbahon sa bagyo. Hindi madali-dali tumbahon sa bagyo. Ano ang abilidad sini? Nga, ang mother tree nga redwood ya, samtang gitawag ya gasabwag na sa si asimilya, sa magturok ang sidling, imo makita, gaamat-amat daw, gitawag ya daw, gitahi ang ila, gitawag yang mga gamot. Samtang may lintunganay ni sila kaangay sa iban nga kahoy, may gitawag yang may horizontal sila nga pagpalapta sa ilang gamot nga gabinog kusanay sila. Amo na nga kung panahon sa tornado, panahon sa bagyo, budlay sila gabuton tungod kay gakinuputay sila. Ang Kristohanon kaangay sila. Kung nag-isa ka balay, gakinuputay ka mo, gaginaksanay ka mo sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Pagi sa pagpuasa, pagi sa devosyonal ka pagpangamuyo, waay panulay nga makabungkag sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ang isa ka small group, imo makita iya, gaangutay sa pagpangamuyo. Bisan ano na kaluya nga small group, hindi na dali-dali tumbahon sa problema. Kag ang isa kasimbahan nga diin, gapati sa pagpangamuyo. Gaginaksanay sa pagpangamuyo. Gauyatay sa pagpangamuyo. Waay problema nga makatumba sa simbahan. Plagpakan na ito na Ginoo. Even the gates of hell cannot prevail against it. Hambal na sa Ginoo. Tukuron ko akong iglesia. Siling pa, ang akong iglesia, hindi nang ulo iglesia nga gitukod sa tao. Imo makita iglesia ni nga may relasyon kay Kristo Jesus. Tukuron ko akong nga bisan ang ganahan sa Hades, hindi makawasak sini. Nagpaintindi kung may makita ka nga diin simbahan nga nakasurvive sa gitog kabugnaw sa sining katapusan sa kapanahunan. Problema sa sining katapusan, isa lang, ina nga simbahan, nagapalapit sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo.